Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapital! Talino at puso! Magandang umaga, Southern Luzon. Magandang buhay, lalawigan ng Batangas. At syempre, bagong araw, bagong simula, at syempre, bagong pag-asa. Kami po ang inyong mga katuwang sa pagbabalita, handang sumama sa inyong biyahe ngayong umaga saan man panig ng lalawigan kayo naroon. Sa radyo man o online, kami po ang inyong mga kasama dito lamang syempre po sa opisyal na programang pang-radyo ng inyong pamahalaang panlalawigan. Ito pong muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga sa iyo, Kuya Eds. Mukhang ikinasa mo pa. Ayan, kaya talaga naman nga. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat, sa ating mga kabiyahe ngayong araw ng Huwebes. And syempre muli pong nagbabalik ang tambalang hatid ay serbisyo at sigla sa Barte at Ilarmo Ilagan para po sa inyong Thursday morning ride ng Biyaheng Kapitolyo. At syempre, Kuya Eds, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa ating Batangas PIO Facebook page mula po dito sa PIO Media Center sa Kapitolyo. Sabay na nga po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. Ayan, at kami po ay natutuwang muling inyong makasama ngayong umaga. No? Medyo matagal-tagal din, matagal-tagal Kuya Eds. kaming napahinga. At yan ay bunga nga ng mahalagang naatas sa ating tanggapan tungo nga dun sa paghahanda o dun sa pagsasagawa ng 100-day report ng ating mahal na Governor Vilma Santos Recto. At syempre, bago tayo magsimula at Yes, humarurot, ika nga, ay babatiin natin ang mga tagapakinig natin sa ating mga partner radio stations natin ngayong araw, ang Infinite Radio. Yes. Ayan na, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at syempre binabati rin po natin ang mga taga-radyo natin ng 105.5 FM. Mga taga-Padre Garcia, Hello, taas-taas hello. sa kamay. Hello, palakpakan na may kasamang sigawan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre para simulan ng ating umaga ngayon kasamang Jane, ay syempre hihingi muna tayo ng gabay at patnubay kasama ang ating prayer warrior for the day. Walang iba, ang nagbabalik muli, Miss Almira Elaine Baler. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay at kalakasan sa bawat araw. Sa gitna ng panahon ng karamdaman, kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng proteksyon at gabay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa aming mga katawan upang maging matatag sa bawat laban sa anumang sakit. Iligtas niyo po kami, aming mahal sa buhay, at ang buong pamayanan. Bigyan niyo ng karunungan at lakas ang lahat ng tagapaglingkod sa kalusugan, na buong pusong nag-aalaga sa mga may karamdaman. Turuan niyo po kami na maging responsable, na alagaan ang aming mga sarili at magbahagi ng malasakit sa kapwa sa panahon ng kahinaan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming kalusugan at kaligtasan.
Pagilingin niyo po ang mga may sakit, palakasin ang mga nanghihina, at paghariin niyo kami ng kapayapaan at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Talino at puso. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister Almira. At tunay ka nga naman, no, kasamang Jane. Napakahalaga ng kahit kokonti ang iyong mga material na bagay. Basta ikay malusog Tama. at walang masyadong iniisip, walang problema. Ika Ay nga napakasaya ng buhay. Di ba, Jundel? Ika nga, Kuya Ed, health is well. Ayan, Yes. Hihingi na lang ang panalangin natin. Ano? Huwag nating, hinihingi natin sa ating Panginoon na lahat ng ating mahal sa buhay ay biyayaan ng malakas na pangatawan at panatag na kaisipan. Ayan. Amen. Amen! At yan, natuloy-tuloy na po tayo sa ating pagpasada. Araw po ng Huwebes. Naku, ikita mo nga naman, nagbalik tayo October 23 na. Patapos na ulit ang Patapos buwan. na yung buwan. Ano? Direct, na-miss ko kayo. Bilis. Ayan, ang bilis. Oktubre na agad. At samahan niyo po kami para sa aming 9th season na tuloy-tuloy na pagbiyahe. Ang ating pong programa dito para sa Biyaheng Kapitolyo na patuloy na maghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating pamahalang panlalawigan at syempre po ilang mga mahalagang kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Ayan, syempre kasama na po diyan ang mga kwentuhan, talakayan na nakalaan sa public service, maging ang inyo pong mga panawagan at pagbati. Kaya naman magandang umaga po sa ating nagbabalik na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Ayan, magandang umaga po, Gobernadora Vilma Santos Recto. Siyempre, pagbati na rin po ng magandang umaga sa ating mga kasamahan sa Provincial Information Office, Ma'am Katsi Catalan, Sir Vincent Altar, at sa lahat ng aming mga kasama rito, ganun na rin po ang mga kasamahan natin dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Panatuloy po kayong tumutok. Muli ito po ang inyong mga lingkod. Muli ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, nako. Ang ganda ng pasok eh, no? Yes. Tuwan-tuwa. At para bumati sa ating mga taga-subaybay ngayong araw, kasama ng ating smiling hashtag, smiling patroller, Miss Almira Elaine Baler. Ayan, maraming salamat. And finally po, nakumpleto na po tayong tatlo ngayong araw ng October 23, 2025. At syempre po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasama na nakatutok po ngayon sa ating Biyaheng Kapitolyo. At gayon din po, binabati na din po natin ang mga nakikinig sa ating partner radio stations, ang himpilang Infinite Radio 102.3 FM at ang radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. At syempre po, di po natin malilimutang batiin ang ating mga suking taga-subaybay ngayong umaga via po Facebook live streaming dito po sa ating PIO Facebook page. Hello and happy Thursday morning po. Syempre, una na po dyan ang aking mami at daddy na nakatutok ngayong umaga. At na-miss daw po niya ang ating pong tambalang tatlo. Ayan. Ingat po kayo, mami and daddy. At syempre po, nandyan din si Tin Damian. Good Yan, morning, si Tin good nga morning. pala ay uma-attend ng 5 days training ng computer literacy. Yan. So, hello. Good Hello, morning. Tin. Ingat. And we miss you. Ayan. Kay Gerard Season, good morning. Kay Ma'am Nitz Lapa. Kay Sir Johnson Olimba, good morning po. Kay Sir Rogelio Aguirre. Sa Infinite Radio 102.3 FM, good morning po at maraming salamat po sa pagtutok. Kay Ma'am Shirley Balmes, good morning po. Kay Sir Vincent Roy de Chavez, kay Ma'am Yel Pradelyada, kay Tita Josa Agregado, good morning po tita, we miss you po. And kay Ma'am Gads Kizon Rodelas, yan, good morning po sa inyo. Ginawa mo ba si Ginawa paring mong Gads? Sir Ay. Gads, magandang umaga. Ay, Hello. Ay, Masyado tinake. kanyang na-miss. Masyado ka naman
ginagawa Muling niya. nagbalik matagal na Oo, wala. ayan, oo. Kinakalawang itong ating smiling patrol. And Kuya Ed's birthday nga pala ng hubby ng ating kasamahan na si Yel Pradillada, si Sir J.M. Pradillada. Hello, good morning and happy birthday. Good morning. Happy birthday po, Kuya. And bukod nga po sa ating pong mga pagbati, ay ang ating pong announcement. At sandyan nga po, mula po sa Provincial Health Office, batay po sa pinakahuling datos, nakapagtala ang lalawigan ng 52% na pagbaba sa mga kaso ng influenza-like illnesses or ILI ngayon taon po ng 2025 kumpara po sa kaparehong panahon noon pong 2024. Ang influenza-like illness ay tumutukoy sa mga sintomas na kahalintulad ng trangkaso gaya na po ng lagnat, ubo at pananakit ng katawan. Ang malaking pagbaba sa mga naitalang kaso ay may ituturing na bunga ng patuloy na kampanya ng PHO at ng pamahalang palalawigan ng Batangas para sa kalinisan, tamang impormasyon at maagang pag-iwas sa sakit. Gayunpaman, pinapaalalahanan pa rin po ang lahat ng mga Batanggenyo na manatiling mapanuri at maagap sa pangangalaga ng kalusugan lalo na po sa panahon ng pagbabago ng mga klima. Ayan, at ang paalala po sa lahat ng mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na kalintulad po ng trangkaso ay una po ay panatilihin ang tamang kalinisan ng katawan at ang kapaligiran. Ugaliing maghugas ng kamay gamit po ng sabon at tubig. Iwasan ang pakikisalamuha kung may sintomas ng lagnat o ubo. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital kung kinakailangan. Ang patuloy po na pagbaba ng bilang ng mga kaso ay patunay na malaki ang naitutulong ng kooperasyon ng bawat mamamayan sa pagpapanatili ng kalusugan sa buong lalawigan. Sama-sama po nating itaguyod ang isang malusog, ligtas at masiglang Batangas. Ayun. Ayun, ako ay alam nyo naman kasi sabi nga di kayo talagang pag ganitong season ay pag hindi trangkaso ay Ryanitis. Oh. Kasi yun yung nagpapalit daw yung panahon kasi entering na yung yung amihan from the habagat season. Pero talagang kahit ako mismo dumadanas ako niyan tuwing October, November, talagang Dinadaanan sana naman hindi ngayong taong ito. Last year karamihan din no. At hindi na nga ito bago, Kuya Eds. Talagang ito ay normal na siguro din. Bahagi pa rin ito ng Oo. tinatawag nating the new normal na kapag ganitong medyo nakakaramdam na tayo ng mga pagsipon-sipon, pangangati ng lalamunan, pag ubo-ubo ay magsuot na ng face mask para protektahan ang sarili, protektahan ang pamilya at protektahan ang inyong mga Yan, katulad ko, kasamahan. Kuya Eds, no? Minsan talaga ay hindi na meron kang ubo at sipon. Oo, kasi So, sorry, hindi ako nakamask ngayon. Pasensya naman. hindi, oo. nangangati pa lang naman yata yung lalamunan. Inom lang dapat ng maraming tubig, Kuya Eds. Kuya Eds, bago tayo dumako sa ating balitaan, gusto ko lang batiin si Harold ng congratulations. Last month ay ikinasal siya. Oh! Yan. Ngayon ko nalaman yun Oo nga. At sa tagal natin na walang radyo ay gusto kong batiin ng congratulations and good luck sa inyong married life. Ayan na. So, Yan. married life na. Magbabait na mga pards. Mabait yan. Oo, mabait ba? Mabait yan. Nice to know. Okay daw, mabait daw. Okay. Magbabait lalo. Magbabait lalo. Huwag nang Of makikipagtalo, ha? Makumpag. Yan, stay healthy. Happy life, happy wife. Tama. Ayan. So, dumako muna tayo sa unang bahagi ng ating pagbabalita para sa araw ng Huwebes. Matagumpay na naisagawa ang pagkakabit ng mga Starlink Wi-Fi sa mga upland na paralan dyan sa bayan ng Lubo. Matagumpay na naisagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto ang pagkakabit ng Starlink Wi-Fi connection sa mga upland na paralang elementarya sa bayan ng Lubo, Batangas. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang proyekto ang mga paaralang Bignay Elementary School, Pinaghawanan Elementary School, Haibanga Integrated School, Nagtuktok Elementary School,
Apar Elementary School, San Nicolas, Balibago, Punas at Malibrigo at Calao Elementary Schools. Layunin ng proyektong ito mabigyan ng matatag at mabilis na internet connection ang mga paaralang matatagpuan sa mga liblib at bulubunduking bahagi ng bayan ng Lubo upang higit na mapalawak ang akses ng mga mag-aaral at guro sa makabagong teknolohiya at impormasyon. Ayon kay Batangas Governor Vilma Santos Recto, ito isa lamang sa mga konkretong hakbang ng kanyang administrasyon sa pagtutulak ng digital inclusion at modernong edukasyon para sa mga Batanggenyo. Ipinahayag naman ng DICT na ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang Free Wi-Fi for All program. Siyempre, katuwang ang ating pamahalaang panlalawigan upang maihatid ang serbisyong digital sa mga paaralang matagal nang walang access sa internet. At nagpaabot nga po ng pasalamat ang mga guro at magulang ng nasabing paaralan sa DICT at kay Governor Vilma Santos Recto sa kanilang walang sawang suporta sa edukasyon. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng internet connection ay magbibigay daan sa mas epektibong pagtuturo at mas malawak na oportunidad sa pagkakatuto ng mga bata. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang programang ito sa iba pang mga upland at remote schools sa lalawigan ng Batangas bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalang panlalawigan na gawing digitally connected province ang Batangas. Sa matagumpay na implementasyon ng proyektong ito, muling pinapatunayan ni Governor Vilma Santos Recto ang kanyang malasakit sa edukasyon at inobasyon, isang hakbang tungo sa makabago, konektado, maunlad at matatag na Batangas. Bunsod ng sunod-sunod na insidente ng paglindol sa bansa nitong mga nakaraang linggo, sinisiguro ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang kahandaan nito sa pagtugon sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Batangas Provincial Government Earthquake Drill and Evacuation Exercise sa lahat ng mga tanggapan nito kahapon, October 22, 2025. Ang aktibidad ay isinagawa alinsulod sa direktiba ni Governor V na tiyaking handa ang mga kawani ng Kapitolyo, lalo na ang mga responders at safety officers nito na dumaan sa mga pagsasanay na pinangunahan po ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang duck, cover and hold procedure, pati na rin ang orderly evacuation patungo sa mga itinatalagang evacuation areas sa paligid ng Capitol Complex. Isinagawa rin ang ilang emergency scenarios tulad ng high-rise evacuation, first aid response, at rescue operations na pinangunahan ng mga emergency responders mula sa iba't ibang ahensya, kasapi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC. Nauna rito na inatasan ni Governor Santos Recto ang Provincial Engineering Office na magsagawa ng structural integrity inspection sa mga gusali sa loob ng Kapitolyo upang matiyak na ang mga pangunahing istruktura ay ligtas at matibay sakaling maranasan ang tinatawag na The Big One o isang malakas na lindol. Layunin ng pagsasanay na ito na mapalakas pa ang kahandaan at koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa pagtugon sa anumang uri ng sakuna para sa kaligtasan ng bawat Batanggenyo. Samantala, muling ipinamahagi ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mga benepisyaryo mula sa ika-4 na distrikto noong Miyerkules, ika-22 ng Oktubre 2025 na ginanap sa Barangay Namunga, Rosario, Batangas. Nasa 235 na mga Batanggenyo ang nabigyan ng naturang tulong pinansyal na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang Provincial Treasurer's Office o PTO. Samantala sa kaparehas na araw, muling ipinagpatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna siyempre ng ating Governor Vilma Santos Recto, katuwang ang tanggapan ng ng Provincial School Board ang pamamahagi ng educational assistance sa mga scholars mula sa ika-4 na distrito na ginanap sa Rosario Cultural and Sports Center. 2,900 na mga mag-aaral ang nabigyan ng tulong pang-edukasyon, habang 189 na mga guro ang nakatanggap ng mga bagong laptops. Kaugnay nga niyan, Kuya Eds, noong October 17
ay isinagawa rin ang pamamahagi ng educational assistance para sa ating mga scholars sa lungsod ng Batangas, kung saan 2,916 na mga estudyante naman ang nakatanggap ng tulong pinansyal na may kabuuang halaga na mahigit 14 million pesos. Ayan, at yan po ang mga kaganapan sa ating bayang, na ating lalawigan. Na hatid po ng ating pamahalaang panlalawigan na patuloy po rin pong iikot Yes. sa ating mga bayan-bayan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pag-ikot. At bahagi yan na tinatawag nating ang Kapitolyo na ang lalapit sa inyo. Ha? Abangan nyo po ang rollout ng Capitol on Wheels na ating malawakang pagdayo sa mga distrito ng ating lalawigan upang kami na po ang lalapit sa inyo upang Hindi na magbigay kailangan- ng serbisyo. Hindi na Kailangan hindi na pumunta ng- pumunta rito sa Kapitolyo, gumastos pa ng pamasahe. Kapitolyo na po ang lalapit sa inyo. Hindi na po kayo mahihirapan. Yes. Oo, diyan na po Yes. kami basta may konting pamerienda, okay na. Oo, Hindi, joke champurado lang. ng PSWD. O, di Oo, mawawala. siyempre binabati natin yung mga naging katuwang na mga tanggapan, no? Maraming salamat po sa inyo diyan. Siyempre, lagi diyan ang mobile kitchen ng ating Yes. PSWDO. Pero na maagang nagluluto. Oo naman. Para madaling Para araw pa lang sigurado, siguro. oo, kasi Talagang yung- sa dami baga ng Yung kanilang ating mga kasama, bago tumungo dyan, siyempre magang gigising, Yes. at yung mga magtutungo doon sa mga pupuntahan lugar, ganun din. So, sinisiguro po ng ating pamahalaang panlalawigan na pagdating nila doon, at least may pampainit ng tiyan. No? Yeah. Para hindi naman sila masyadong makaramdam ng gutom. Sabi nga ni Almira, 3 a.m. pa lang ay may gising na at talagang naghahalo Oo, na. Opo, at ayun po tuloy-tuloy pa, depende Yes. po. At pag the bare months po, lalo po silang pagod na madami. pagod talaga naman. Sunod-sunod po ang Nakabahagi mga- ka ba nito? Nung nandun ka sa kanila? Naka-experience ka ba ng... Naka-experience po ako na maaga pong pupunta sa Pero dito pa lang naman po sa Kapitolyo yun. Pero grabe na po yung pagod nung araw na yun. Sa dami ba ng crowd? Opo. Lalo Sa dami. depende pa sa lulutuin yun, no? Yes po. Yun ay may sopas, may champurado. Depende po sa Yun ang experience Sumulit ba sopas. ma-experience? Okay na po. Tsaka arroz caldo. Ngayon, oras po sa ating buong kapuluan, 9:53 in the morning. Siyempre po, alapin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon. Siyempre po, ihahatid ng ating mga kasama sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Si Bagyong Salome ay lumakas at naging tropical storm bandang alas 2 ng madaling araw at huling namataan sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour habang ito'y kumikilos pa southwest sa bilis na 20 km per hour. Sa kasulukuyan, meron din tayong intertropical convergence zone na nakakaapekto sa bahagi ng Palawan at Mindanao. Makikita naman dito sa forecast track ni Bagyong Salome, lumapit ito sa may Batanes ngunit hindi naglandfall. Ang sentro nito ay dumaan lamang malapit sa Batanes at inaasahang hihina bilang tropical depression habang papalapit sa Babuyan Island ngayong umaga at sa Ilocos Norte bandang tanghali o hapon. Inaasahan din na magiging low pressure area ito pagsapit ng bukas bago tuluyan lumabas ang Philippine Area of Responsibility. Bagamat papalayo na, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Para naman po sa probinsya ng Batangas, makakaasa po tayo ng mainit at maaliwanas na panahon na susundan ng bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 96% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 55% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 69% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25
to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat. Magandang umaga. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Dino at puso. Iyon, muli po nagbabalik ang inyong tambalan ngayong araw ng Huwebes. Ang tambalang Sabarte, Ilarmo, Ilagan, siyempre kasama si Miss Almira Baler. No? Ang ikatlong miyembro ng ating pangkat ngayong araw ng Huwebes. Kung tawagin po namin ang inyong trio, Tagapayo. Ayan, siyempre po ang ngayong pong buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ng Attention Deficit or Hyperactivity Disorder o ang ADHD, isang taunang kampanya na layuning itaas ang kamalayan at palaganapin ang tamang impormasyon at palakasin ang suporta para sa mga individual na may ADHD. Ang ADHD po ay isang kondisyon sa pag-iisip na nakakaapekto sa konsentrasyon, kilos, emosyon ng isang tao. Madalas po itong hindi agad nauunawa na napagkakamalang bilang simpleng kakulangan sa disiplina o motibasyon. Ngunit sa katotohanan, ito isang neurodevelopmental condition na nangangailangan ng tamang pag-unawa, maagang pagsusuri at wastong suporta mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Sa pagdiriwang ng buwang ito, hinihikayat ang lahat na alisin ang mga maling paniniwala at stigma tungkol sa ADHD. Bigyan natin ng boses ang mga batang may kakaibang paraan ng pagkatuto, ang mga kabataang puno ng enerhiya at idea, at maging ang mga matatanda na patuloy na hinaharap ang mga hamon ng kondisyong ito. Sa tulong ng mga programa sa impormasyon, edukasyon at konsultasyon, layunin nating lumikha ng isang lipunang inklusibo, isang pamayanang nagbibigay halaga sa iba't ibang kakayahan at paraan ng pag-iisip. At dahil madalas nga na napagkakamalan itong simpleng kakulangan sa disiplina o atensyon, maraming individual ang hindi agad natutukoy na may ADHD at hindi nakatatanggap ng angkop na tulong.
Kaya naman mahalagang kilalanin at maunawaan ang mga palatandaan nito upang mapangalagaan ang kalusugang pangkaisipan at emosyonal ng mga apektado. Ang mga sintomas ng ADHD ay maaaring mag-iba depende sa edad, kapaligiran at antas na suporta sa isang tao. Maaari ito ay makita sa pamamagitan ng kawalan ng konsentrasyon, sobrang sigla o kilos at padalos-dalos na mga desisyon. Sa pag-unawa nga po ng mga palatandaang ito, nagiging mas madali para sa pamilya, guro at komunidad na magbigay ng tamang tulong at gabay. Narito nga po ang karaniwang palatandaan o signs ng ADHD. Nahahati ito sa tatlong pangunahing uri ng sintomas, katulad po ng inattention o kawalan ng atensyon, hyperactivity o sobrang sigla o sobrang pagkilos, at impulsivity, ang pagpadalos-dalos po na kilos o desisyon. Una na nga po ang palatandaan ng kawalan ng atensyon o inattention. Madalas po nahihirapan mag-focus o manatiling nakikinig sa usapan o gawain. Madalas din pong madaling makalimot sa mga detalye. Hirap po mag-organisa ng mga gawain o gamit tulad na nga lang po ng table nila or mga bag. O magulo po ang mga table nila, punong-puno ng papel, magulo po ang gamit, wala pong organization. Yun po. Hindi natatapos ang sinimulang gawain o proyekto. Maaari po na sisimulan po ang task na ito, tapos po ay malilimutan na hanggang sa mag-pile up na po ang kanilang mga task. Madalas naiiwasan ang mga gawain na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at madalas nawawala ang mga gamit tulad na nga lang po ng lapis, papel, cellphone o susi. Ayan, yun yung mga signs of inattention. Kuya Eds, kung mapapansin mo, halos na lahat ng mga nabanggit ay meron naman din Oo. tayong... Normal po Meron siya. akong ano dyan. Hindi, siguro marami rin yan kumbaga maraming ginagawa. Papatas-patas siya. So, kailangan lang talaga. Kaya nga, attention disorder. Kailangan focus. One at a time. Tama. Yan. Ayan, pangalawa, mga palatandaan ng sobrang kilos o hyperactivity. Laging kumikilos o hindi mapakali. Kahit sa mga sitwasyong dapat ay nakaupo ka lang or steady ka lang. Ayan. Madalas kumakalog ang paa o kamay o laging gumagalaw. Naku, may mga kilala akong ganito talaga. Ito naman, hirap manatiling tahimik o kalmado. Ayan, hirap manatiling tahimik. Siguro Talaga lang tayo. maingay. Oo. Madalas nagsasalita ng sobra o bigla-bigla. Kahit hindi pa naman niya oras na magsalita. Laging tila on the go o parang may hinahabol palagi. Lagi nagmamadali. Laging nagmamadali. Ayan, hindi lang sa pag-uwi, nagmamadali, no? Sa lahat ng bagay. Doon sa hirap manatiling tahimik o kalmado. Parang halos lahat naman ay nakaka-experience ng mga ganito talaga. Kaya depende nga daw sa level at sa Yes, edad din. oo. No? Siyempre, ito naman po yung mga palatandaan ng padalos-dalos na kilos. So, impulsivity. Ayan, medyo minsan nakakaranas din tayo ng padalos-dalos na desisyon at kilos. Sumasagot o kumikilos ng hindi iniisip ang sitwasyon. No, Almira. Nahihirapan maghintay ng turn o pila. Ayan, yun nga, hindi makahintay. Madalas nakakaistorbo sa ibang nagsasalita o gumagawa ng mga gawain at gumagawa ng mga padalos-dalos na desisyon na maaaring magdulot ng mga problema. Kung makikita nyo nga po, yung mga signs po ay mostly po parang normal lang po na gawain po natin or atin po mga actions na di po natin namamalayan ay signs of ADHD po pala. Yes. Kaya po late po siya na-diagnose po minsan or kung self-conscious or self-aware po kayo, saka po kayo magpapadiagnose na may ADHD. Nagkaroon tuloy ako ng trust issues sa doubt. Baka meron ako. Yan, may mga ano kasi, mga sabi-sabi or Oo, mga nga eh. myths na ang ADHD ay gawa-gawa lamang daw para palusot ng mga bata o tamad lang daw ang mga
may ganto. Opo. Pero ito Oo. ay seryosong medical na kailangan ng atensyon. Ano sabihin ay naku, walang ano yan. Talagang likas na matigas ang ulo at maharot. Ayan, yung mga ganong, lalo na sa mga bata. Pero yun nga po, may mga levels po ito na Kaya, atin oo. pong dapat tingnan po at kung maaari po ay magpakonsulta na po sa doktor pag ganyan. Ayan. At sa pagtatapos ng ating usapan ngayong araw ay mga kabiyahe, naway mas nabuksan natin ang ating puso at isipan tungkol sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ang ADHD. Tandaan po natin, ang ADHD hindi kapintasan o kahinaan. Isa itong kondisyon na ang nangangailangan ng tamang pag-unawa at hindi paghuhusga. Sa likod ng bawat batang malikot, kabataang hirap mag-focus, ay isang taong may kakayahang magtagumpay kung mabibigyan lamang sila ng tamang gabay at suporta. Ayan, sa tulong ng pamilya, paaralan at pamahalaan, maaari nating baguhin ang mga pananaw ng lipunan mula sa panghuhusga tungo sa pagtanggap, mula sa hindi pagkakaintindi tungkol sa malasakit. Tungo sa malasakit, ngayong ADHD Awareness Month 2025, sama-sama nating palaganapin ang mensahe ng pangunawa, pagtanggap at pagkilos. Dahil dito sa Batangas, naniniwala tayo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa. Ayan, ang oras po natin mga kababayan, 10:07 in the morning at syempre, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo at dumako muna po tayo sa ilang mga palala at magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Carrots at kamatis. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese.
Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, wag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at Puso! Ayan, Kuya Ed, sa pagpapatuloy ng ating talakayan kanina, maidagdag lang natin yung myth and facts ng ADHD. Kuya Eds? Myth! Ayan. O ang haka-haka. Yes. ADHD is just bad behavior and poor discipline. Where in fact, ADHD is a legitimate genetic neurodevelopmental disorder recognized by major global health organizations, including the World Health Organization or WHO. It stems from differences in brain structure and function rather than social factors. Ito yung naulit ko kanina, na hindi naman nga talaga ito ay poor discipline. Hindi ito gawa-gawa lamang. Siguro hindi lang natin naiintindihan. Kailangan nating
magpakonsulta. Yes. Ano? Meet! Pumiyok ako doon Ulit. Meet! ADHD only affects boys. Yan. ADHD affects all genders equally. Hindi Ayan. lang sa lalaki tumatama. Kasi syempre, na gender bias yan kasi natural sa mga lalaki, lalo na pag mga bata. Malikot at maraming gustong gawin. Meet. Oo, yung iba sinasabi din sa pagpapalaki daw ng magulang. Hindi. Hindi talaga. Hindi. Siyempre, meron namang, di ba, tulad ng ibang namang talagang mapagpasensya at talagang gentle parenting. Mahaba ang pasensya. Yes. Ano? Kailangan talaga. Kailangan. Di ba? Pero hindi pa rin. So, hindi, kailangan sumangguni pa rin. Yes. At another myth, people with ADHD are just lazy or unmotivated. The inability to execute tasks is known as executive dysfunction, a core feature of ADHD. It's not a moral or effort-based failing, but a neurological barrier. Ito yung sinasabing talagang tamad lang yan talaga. Palusot lang. Kaya yung overthinker. Kumbaga, puro simula. May tawag sila dyan kapag dito sa amin, sa larangan ng musika. May tinatawag sila mga intro boys. Yes. Puro intro ang alam. Hindi natatapos ang kanta. Ganun din, di ba? Siyempre, hindi natin naiintindihan. Hindi natin nababasa ang kanilang kaisipan. Bakit ganun na nangyayari sa kanila? Di ba? Bakit sila just lazy or unmotivated? Hindi po totoo yun. Baka po talagang meron talaga silang kondisyon. Yes. So, hindi natin suriin o kaya kung meron man, unawain at suportahan. Sabi nga, ang ADHD ay isang lehitimong kondisyong medikal, hindi gawa-gawa lamang. Parang yan yung sinasabi nila na pag sinabing, depressed kasi ako. Maarte ka lang. Diba? Cancel kayo. Cancel culture. May explanation po ang bawat sakit po na sa ating pong mental Nakabase state. kasi ito sa pagbabago sa ating brain structure daw. At maidagdag ko nga lang po, Yes. bilang nabanggit nyo po, myth po ang pagiging lazy or unmotivated po ng isang tao na may ADHD. Ang iba pong ang mga iba pong tao na may ADHD po ay may kanya lang po talagang proseso ng pagsunod po ng o pagproseso ng impormasyon po sa kanila pong utak. Ayun po, kumbaga ay slowly po ay sila po ay nag-a-adapt ng kanilang natututo po sila kung paano po nila i-execute ang isang bagay or tatapusin ang isang task. Sila po ay, kumbaga ay, they take their time lang po to learn it. Ayun, no. May sarili silang kumbaga may sariling time dahil nga merong may nangyayari sa kanila. Yes. May sarili pong thought process. Ayun. Tama, nakuha Thought mo. process. Opo. Yes. Yan, direct, pakinig mo yun, direct. Take note, direct. Ayan. Natatawa si Direk yan. Alam nyo, telling someone with ADHD to try harder is like telling someone with poor eyesight to look harder. Ayan. So, sa mga kababayan, kung po kayo ay may mga kakilala ng may napapansin sa inyong mga kasama. Madalas ko nakakalimutan yung cellphone ko. May ganon. Tanong mo kaya, hindi kaya may ADHD to o talagang likas lang sa kanya? And huwag gagawing joke. Hindi gagawin dapat itong joke na, yun nga, mga signs na napakinggan nyo ngayon mga kabiyahe ay parang normal na nangyayari sa araw-araw sa isang tao. Nagkaroon tuloy ako Yes. ng haka-haka. Katulad na nga lang, pagka hindi organized sa mga gamit, magulo ang ganto, ganyan, nakakalimot sa mga bagay, ay... di ba? Kung hindi siya organized, meron namang ang ibang epekto. Sobrang organized naman. Sobrang meticuloso naman, Yes. di ba? So, it works both ways. Yes. Kaya nga may 3 signs daw yun kanina. Yung tulad ng mga nabanggit natin kanina. Ayun. Ayan. So, ayan na. Ang mahalaga po, iintindihin natin ang bawat course. individual sa ating paligid.
At wag naman sanang, yun nga, sabi mo, wag gawing biro o wag nating gawing normal ang mga pagbibiro sa mga ganitong kondisyon. Kasi hindi natin alam ang nangyayari sa kanilang kaisipan at kalooban. So, to make the world peaceful and prosper, all it takes is just little courtesy and pag-unawa, mga kababayan. Huwagin ng stigma. Gumawa lang tayo ng konting pag-unawa at kabutihan goes long way. Yes. Ayan. So, Almira, may announcement ka daw. Yes po, ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Public Employment Services Division ng Provincial Assistance for Community, Public Employment, and Youth and Sports Development Office o PACPASDO ay magsasagawa nga po ng isang local and overseas job fair sa sunod pong linggo po yan ng Huwebes, October 30, 2025 mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Nagaganapin po sa Mabini Covered Court, Barangay Poblacion, Mabini, Batangas na may temang Larga Trabaho, a district-wide job fair in the 2nd District of Batangas. Ang aktibidad na ito po ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Office of the 2nd Congressional District of Batangas, Department of Labor and Employment o DOLE Batangas, at Department of Migrant Workers. Lalahukan po ito ng iba't ibang local companies at overseas employment agencies na mag-aalok ng iba't ibang trabaho para sa mga job seekers. Kaya atin po itong sinsayan. Ayun. At samantala po, para naman po sa ating mga motorista, isa pong traffic advisory ang inilabas ng lungsod ng Kalaka. Kaugnay po ng binibining lungsod ng Kalaka 2025 na gaganapin po bukas, October 23, 2025 sa ganap na alas 7 po ng hapon sa Kalaka City Oval Track. Pansamantala pong isasara ang Admana Street upang bigyang daan ng event na ito. Pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan sa alternate routes at sundin ang mga guidelines ng Traffic Management Group para sa mas maayos na daloy ng traffic. Mag-ingat sa pagmamaneho mga kabiyahe at maglaan ng karagdagang oras sa biyahe. Para naman po sa mga dadalo, huwag po natin kalimutang magdala ng sariling water tumbler at sumunod sa mga city ordinances. Siyempre po, magdala din na po tayo ng payong. Ayun. Ito, Kuya Eds, good news. Good news. Yan. Nabasa ko nga to. Yes. It's time. Declaration of Mid-Year Bonus. Bonus? Ay, medyo na. Sorry. No? Declaration of Mid-Year Wellness as Mid-Year Break. Ayan. Na-excite ako for next year, Gian. Okay, hindi yung bonus ng ating Christmas bonus. Ayan, alam kong tuwan-tuwa ang maraming estudyante dahil sa pagkakaalam ko, this week ay ang kanilang periodical test. So, makakapagpahinga sila. So, isang anunsyo naman po mula sa Department of Education o DepEd bilang bahagi ng adhikain ng DepEd na mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga guro na ayon sa DepEd Order number 012, magkakaroon ng wellness break for teachers sa darating na October 27, araw ng Lunes. Next week na po ito. At layunin nga ng aktibidad na ito na bigyan ng oras ang ating mga guro upang makapagpahinga, makapag-recharge at makatanggap ng tamang gabay para sa kanilang mental at emotional well-being. So hindi lang students it's also for our teachers. Matanong ko lang, no? So kasi nung panahon namin, usually sem break tong Yes po. 2-week stretch, tong October hanggang matapos ang All Saints, no? So anong buwan na ba yung sem break ng Sem break ay talagang October. So, pero matagal yun last year. Ito ay nung mga ilang taon noon. Siguro sa mga panahon mo. Di naman katagalan pa yun. Oo, panahon ko yun. Pero ang naiba lang po ay tawag. Mental health break. Sem break tawag sa amin dyan. Yes. Pero Yun 2 weeks, Pero ang kaibahan nito, hindi lang estudyante. Yes. Pati teachers. Kasi bakit? Pag sem break, wala naman tinuturuan. Hindi po ganon. Ang mga teacher po, kahit hindi nagtuturo, marami pong ginagampanan yan. Yes. May mga Naghihanda po sila ng lesson plan. lesson Yes. plan. Ayun. Baka akalain niya magawa ng lesson plan. Tama. Nakakita ko kung paghahanda niyan, ay sabi ko, parang ayaw kong magturo. Tama. Oo. Ang mami ko nga noon, Kuya Els, yung lesson plan na yan,
makapal yan na notebook. Talagang sulat kamay pa ang ginagawa nila sa pagre-ready ng kanilang mga ituturo at pagpaplano. This week ito ang topic ko, the other week is this topic. Talagang bigay pugay sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, sa buong bansa. At yan, Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Month pa rin. Then, ganon. Bukod po sa paghahanda ng lesson plan, syempre, yung ibang concerns. Yes. Syempre, yung mga dues, yung mga isasubmit nila sa kanilang mga supervisor, Tama. ng kanilang assessment, Reports. Ayan. Tapos, yung pang-grading. Di ba? Kung matatapos ang midterms, gagawa pa yan ng grades. Compute pa yan. Compute pa yan. So, yung mga lesson plan nila, isasubmit pa nila yan sa kanilang mga supervisor. So, yun po. At pag summer naman, di ba, mahaba yun. Pinaplano nila, meron ho silang planning session dyan. Ano po ang gagawin nila sa susunod na school year at yung po mga brigada squad. Yes. At bukod nga po, doon din po ay di ka po laganap pa rin po ang mga trangkaso. Yes. Kumbaga po ay break po. Kumbaga, i-clean Yes. muna ang ating air para makapagpahinga. Kailangan din ang naman mga ng tao. bawat isang tao yan. Kumbaga Lahat nga, yan. ang makina nga daw ay kailangan ng pahinga. Tayo pag ang dugot laman lamang. Di ba, mga kasama? Yes po. Tama. Kaya kung maaari, kung tayo ay may pagkakataon at meron namang papayagan naman ng ating mga tanggapan, ngayong mga darating na linggo, why not? Sabay na rin natin na umuwi tayo ngayong panahon ng undas. Yes. At Recharge. Get in touch with friends and families. At nagkataong Sabado at Linggo ang November 1 and 2. Yes. Tsaka maalala ko, Yes. today is October 23. Yes. 24. So, naalala ko lang kasi nung last year, isang taon na pala, nang tayo'y sinubok ng isang malakas na bagyo. No? Bagyong Christine. Si Bagyong Christine. Ayan, tandang-tanda ko yan dahil yan yung mga panahong sabi ko nga, nasubok din ng mga Batanggenyo. Tama. At Sa dami na naapektuhan. Yes. At tanda ko yan magpipiesta ng Kalaka. So, yun. Binabati ko ng Happy Fiesta ang mga Kalakenyos. Kalaka Fiesta. City. Fiesta. Ayan, ha? Sino bang taga-Kalaka sa atin dito sa PI? Si Abon. Ate Avon. Si Avon. Yan, Happy Fiesta. So, paano? Paano tayo, Avon? Ano Tara to? na. Anong St. Joseph ano? Arcangel. Sino si Archangel natin? Saint Michael? Saint Raphael. Okay. Saint Raphael, Arcangel. Yes, Almira? Talaga Yes. naman. Arcangel Rafael. Ayun. Ayan, siyempre, oras po. Sino yun? Ayun. Naimik tong kasama natin to. Ay, naku. Ayan, so, binabati ko po pala mga kababayan natin dyan sa aking bayan Sinilangan, ang bayan ko, mahal ko, bayan na Nasugbu. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At kung sino man po sa inyo ang nakikinig sa amin ngayon. Good morning. Kung hindi po kayo naabot ng ating mga himpilan, ay naabot po kayo ng aming social media account. Follow po ang aming social media account, ang Batangas PIO Facebook page. At syempre, pinasasalamatan namin ngayon araw ang aming technical team na muli naming nakasama ngayong araw na ito at matagal ho kaming nabakasyon Alam ko si kasamang Jane na nag-sit-in at si kasamang Almira, no? Yes. Nung naging busy po tayo sa preparation ng ating 100-day report ng ating governor at naibalita na naman yan kahapon ng ating mga kasama. At pwede nyo po uli siyang balikan, masaksihan, doon po sa aming live stream. Makikita nyo po yan dyan sa aming pinned comment sa ating Batangas PIO Facebook page. So, salamat po kina Direk Gian. Nice to see you again. Yes, Mentor G. Oo, medyo parang tumanda si Direk Gian. Oo, Gian. si Miss Avon Lu, Mr. Gerard Sison, Direk Jundel. At syempre kay Newlywed, Harold. Yes, sir. 1 month. Ayan. At kay Tito Roger Aguirre, ating station manager. Kasama rin natin si Kasama na ngayon natin si Director Direk Binson. At may gagawin kami mamaya. Merong issue shoot yata kami rito Ano gayon?
So, sa ngalan po ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Ng pamunaang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. hanggang sa susunod pong pagtutok at manatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Edwin Sabarte. At ako naman po, inyong kapartner sa biyahe na laging kasama sa kwentuhan at balitaan. Ito pong muli si Jane Ilarmo Ilagan. Siyempre po kasama inyong Thursday Patroller, Almira Elaine Baler. Marami pong salamat sa walang sawang pag-antabay sa inyong mga kaagapay tuwing Thursday. Hanggang sa ating susunod na pagpasada mga kabiyahe, ito pong muli ang inyong Biyaheng Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin sa Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!